Pwede bang magbago ang buhay ng isang taong takot magkamali and become successful and transform her life? This is the stories of transformation featuring Carmina Eunice Tacubo. Eunice was born and raised in Puerto Princesa, Palawan, and lumaki siya sa simbahan. And that is because anak siya ng isang pastor. So, imagine that kind of life as a child na talagang lagi kang sinasama sa church at lagi kang nasa church. So, nahilig na rin siya sa mga musical instruments because it's her way to serve para sa church. So, at a young age, marunong na siya mag-keyboard, mag-guitar, drums, and kung ano-ano pa. And her life as a child, sobrang naging meaningful and ang dami niyang mga na-try na iba't ibang mga bagay na hindi karaniwan na nasusubukan ng isang anak because it's her privilege to become a pastor's daughter. And si Eunice ay isang typical na estudyante na papasok ng school, hindi naman ganun ka-academic achiever but naging parang center of attraction siya is because of her appearance. Kasi sa kanilang church and with the religion that they practice, kailangan mahaba yung naka long sleeves, mahaba yung skirt and mahaba yung buhok. So, kumbaga para siyang kakaiba sa normal na appearance or outfit ng mga estudyante. So, habang lumalaki siya, naging limited yung galaw niya. It's because kailangan niyang proteksyonan yung kanyang image, yung galaw, and she needs to be a good role model dahil to every gathering, dapat nandun siya palagi, dapat lagi siyang present, it is contributing something dahil isa siyang anak ng pastor. And during college, dun ko nakilala si Eunice. Dun siya nag-join sa kumpanya ko nasaan ako ngayon. And we were so young at that time, college students, and punong-puno ng pangarap. Hindi ko pa siya super ka-close nung time na yon kasi isa siya sa parang malayo na siya sa circle ko or sa mga direct na mga kasama ko. So dumating lang yung point na naging ka-close ko siya because ang dami niya rin ng mga pagpapapansin. Wow, ang dami niya mga efforts din na ginawa for her na maging ka-close kami. And naalala ko that time, sinasakay ko pa to ng sasakyan ko, hinahatid ko lagi sa bahay nila. Eh, yung bahay nila medyo malayo. And then naalala ko ng mga moment na sinasakay ko si Diva. First time niyang sumakay sa car ko. Nilakasan ko yung aircon, yung music, talagang tinodo ko. And that time, feeling ko sobrang cool kasi nakaano ako nun, Suzuki Celerio, pink. Ayan. So, na tayo na yun, talagang nag-visualize kami. Sabi ko, imaginein mo na ikaw naman yung susunod na may sasakyan na ganito. Talagang amazed ako kasi very willing siya to learn and very willing to absorb everything. So, pikit din siya ng mata, nag-visualize din siya. And nung time na yon, at 18 years old, that's the time where she bought her car as well. So, parehas na kami naka-mini cars noon. She bought her Picanto, Kia Picanto at the time. So, nasa school kami and our bonding every after ng class, excited na kami niyan kasi mag-meet na kaming lahat. And lahat ng walang klase ng time na yon, lahat iisa lang yung pinupuntahan namin. Kahit saan school ka pa galing, basta part ka ng team, doon kami lahat nagla-lunch hanggang dinner. So, meron kaming, kumbaga, dugout place na doon kami lahat. And then, doon na rin lahat ng mga ini-invite namin, mga pinapresenta na negosyo. And we spent the next few years doing like that, really hustling. And until at a very young age, si Eunice, naka-experience na rin na mag-talk sa maraming tao, na naging leader din siya, na-unleash niya rin yung gano'n niya. And during that moment, talagang sabi niya na gusto kong makatulong sa church, kaya ako nagganito. Kaya ako sumaling. And right now, I'm really so happy because she was able to do it.
na marami na rin siyang naitulong sa kanyang simbahan. Na looking back, that was just her dream, drive, and vision para sa simbahan. And that time, talagang ang dami namin na experience together. We went to Manila together, na parang yung dala namin nun, bag na malalaki. We were so young at that time. And then parang nagkaroon ng barkada flights. All the girls, nag-Manila, ganyan. We experienced a lot of things together. First time niya nag-facial. Nagkasama kami. And then sabi niya, sakit naman ito. Pinrik yung mga blackheads niya. May Sodexo ako, so nilibre ko sila. Pinrik lahat ng blackheads. Tapos sabi sa amin, Ma'am, kailangan to ng face mask. Mura lang naman, sabi niya, para mag-close yung pores. Sabi ko, okay na yan. Wala na akong pambayad ng face mask. So, pag open ng pores yun na. Kaya sabi ni Diva, sabi niya, ganito pala kasakit. Sana hindi na lang natin timbray. So, talang marami kaming fun moments together nung nagne-network kami at nagsa-start mag-network. And then, doing that, nagpalaki kami ng team sa Palawan. Ang dami naming mga events na nagawa doon. And since I've tried exploring a lot of things and other businesses aside from network, sila din, ganun din yung ginawa. So, medyo nagkaroon kami ng gap nun when it comes to being the mentor and the mentee. And after that, nagkaroon ako ng vision to go to Cebu. And then I went to Cebu, and that time, after quite a while, we reconnected again because I called her. Sabi ko, Eunice, punta ka dito sa Cebu. Ako bahala magka-fly sa'yo. And that time, it's just a chance sa akin na maybe gusto niya pa, maybe we can still reconnect because napakaganda na ng pagsamahan namin. And then they all went here in Cebu. And that was the time na we continue doing the business. Hindi rin naging madali or smooth yung journey niya. It's because she needs to adjust so much. When it comes to, imagine, sa Palawan, may own car na siya. And then going here to Cebu, wala siyang sariling sasakyan. Nag-lockdown pa. So, ibig sabihin, hindi makakapasok yung mga tricycle sa kanilang subdivision or dun sa papasok sa kanila. So, kailangan niya maglakad. And then, there was a time nga nung moment na yon na siya yung namalengke ng pang 1 week na supply nila sa hub. And then, from kanto hanggang papunta ng bahay, siya yung nagbibit-bit noon, yung mga nakalagay pa sa mga black na plastic bag na malalaki. And siya lang noon, walang ibang aasahan. Knowing that she came from a very loving and supportive family sa Palawan na pwedeng may magkikarry ng mga bagay for her. But during pandemic, nung time na yun, nadami niya na-experience. And also yung kama niya. Sa Palawan, meron siyang own bed talaga doon. And here, nung lumipat siya ng Cebu, na-experience niya sa lapag lang, natutulog, and then siksikan pa sila sa kwarto. So, she experienced that kind of uncomfortability because nung nag-Cebu siya. And then she endured those things. Talagang she faced all the challenges. Tinuloy niya pa rin yung pagsa-Cebu niya. Nag-e-event kami, gathering. Every week and every month may be gathering kami. And months later, nag-lockdown dahil that was the start of the pandemic. So they have no choice, pero kailangan nilang gawin yung negosyo ng online. So that's the time where we decided na, sige, let's create a system. Let's do this. Kumbaga, that time, alam na namin yung social media, kung ano gagawin namin, sa ads, ganyan. So that's the time where we explored sa system ng online. And then, it was really a breakthrough for most of us. And good things happened in her life. Great things happened na naka-experience siyang makabili ng sasakyan, first sports car, and then another sports car na Dodge Challenger. And then sabi pa nga sa kanya sa casa, alam mo ma'am, you're the youngest Dodge Challenger na female owner here in the Philippines. So it was really such an amazing achievement. And not only that, she experienced going to a lot of countries. Sobrang dami niyang napuntahan at her age, knowing that she's the one supporting her own. No? Nakakatuwa yung naging life niya. It's because nalampasan niya at natawid yung mga kailangan malampasan. Because in life, you just be rewarded kapag after all the things that happened to you. Kaya buti na lang, naging ganun yung mindset niya. Napaka-amazing. It's because alam niya na ngayon lang to, ngayon lang to.
And she hooked her mind and feelings into that vision na nakikita niya that someday, I'm gonna make it. So, pinanghawakan niya lang yon, which is so great. It's because ngayon, gano'n na rin yung naging buhay niya. And here in Cebu, she hit her first million and so on. At the same time, she became part of the top 20 of the company. Na pag sinabing part ka ng top 20 ng buong kumpanya, talagang sobrang taas na achievement talaga yon. Kaya, I'm just so proud of her for everything that she endured. And from someone na naniwala lang sa vision, naalala ko nung moment na nag-usap kami, no, na sige, try natin, let's try and do it once again. Susundan ko yapak mo from someone like that into someone na nakapasok na ng top 20. Nakaka-amaze, nakaka-goosebumps na parang ito pala yun yung future. And if I could go back into our younger selves na wala pa kaming resulta at nung time na kinakausap ko siya at nag-uusap kaming dalawa nagbabaliwan, if I could go back there, I would say, maniwala ka dahil someday makukuha mo talaga at nakita ko very clear what's gonna happen in your lives kapag naniwala ka at nagtuloy-tuloy. I met Empress Pearl Hung at a very young age. And siya talaga yung nag-empower sa akin ng pagiging babae ko. Yung word pa lang na sinabi niya na, don't marry rich, be rich. Doon ako na-empower. Yun pa nga yung cover photo niya at that time. So, first time in my life na merong spark na, uy, pwede ka palang sumubok, pwede ka palang maging mayaman, pwede kang umasenso sa buhay, pwede kang mag-unleash ng potential mo. Ginawa ko, sinubukan ko. And then along the way sa pagne-network ko, ang dami kong na-experience na hindi ko akalaing magagawa ko. First time ko nagsalita sa maraming tao, first time kong lumabas outside of my comfort zone, makipag-usap sa tao, mag-public speaking na hindi ko naman siya routine or hindi naman siya normal na ginagawa ko. And then came to a point na nagtry ako tumingin ng other opportunity. So might be ngayon nakikita niyo ako as Laisho or parang, hoy, okay na sa buhay, pero marami din pinagdaanan. Sumubok ako ng daming bagay din. Like, because nagsik ako because dahil sabi ng mentor ko, pwede kang umasenso sa buhay, pwede kang ganyan. Nagtumingin ako ng ibang opportunity at that time. Baka most of you hindi pa alam, nagbenta rin ako ng lupa, no? Nagbenta ako ng mangga. Nagbenta ako ng isda, lamayo. Hindi to alam ng karamihan. Pero naging journey ko siya na buti na lang sumubok ako, makulit ako sa buhay. Kaya nahanap ko yung tamang opportunity. Naalala ko na nagbebenta ako every 5 a.m. Alam niya ng mama ko, tumutunog na yung kutsilyo sa bahay. Bakit nangagayat na ng tahog dito? Ng mangga. Bakit hinihingi ko yung mangga sa tita ko? Para lang mapack ko siya sa maliliit at i-deliver sa school. No, baka nabentahan ko doon yung mga iba. No, i-stack ko doon and ibebenta ng tita ko. And then every morning 5 a.m. cut. So seeker talaga ako because sabi ko gusto ko mag-level up yung buhay ko, gusto ko mag-enhance yung life na meron ako dahil nga na-empower ako doon nagsimula eh. And every morning ganyan. Dumating yung point na naubos yung bunga ng mangga. Doon ko na-realize, wala palang sistema yung ginagawa ko. Parang temporary income lang pala yung ginagawa ko at that time. So walang napatunguhan that time. Kaya bumalik ako sa network. Sabi ko, ito yung opportunity na gusto kong i-pursue. Kasi ang dami ko nang sinubukan eh. Pati paglalamayo pa ng isda. Every 4 a.m. naman noon, nagbabalot ng isda na lamayo. I-ship sa Manila. So I was thinking, iba-ibang restaurant yung sesendan ng isda. Ganyang mindset ba? Naging makulit ako sa buhay. Until na-inlove ako sa network, si Empress tumawag siya. Naramdaman niya siguro that time na
naliligaw na ako on my life. Kaya tumawag siya, nagbigay siya ng vision about network, about online system na pwedeng mangyari. At first, hindi naging madali kasi ang dami kong kinukonsider, ang daming excuses sa utak ko. Pero hanggang kailan, bakit ba ako magbabuy-in sa excuses kung pwede naman akong mag-step up, kung pwede naman ako mag-level up na sa buhay kung i-take ko na tong opportunity na to. Kaya that time, mag-decide ako mag-Cebu, no? Parang isa sa pinakamalaking step na ginawa ko. After that, nag-lockdown pa. So sabi ko, wala na talaga tong balikan. Ito na talaga gagawin ko. No, pero I'm very, very grateful kasi from someone na ayaw ko nga magkamali na ngayon ang dami kong tinatry until nahanap ko ang tamang community, tamang mentor na nag-guide sa akin dito sa Elites Empire, sa company na sinasamahan natin right now. Nung nag-Cebu ako, this is the beginning. Masasabi ko, dito ko nabansagan as network diva. At yung pagbansag sa akin na network diva, talagang sabi ko, this is it. I want a new version ng sarili ko. Na hindi na ako makokontrol by other people na kung anong sasabihin ng ibang tao. Or kung ano mang opinion ng ibang tao. This time, gusto kong sundan yung heart ko. Gusto kong sundan yung dreams, yung mga pangarap na pwede kong ma-unleash sa sarili ko. Kaysa pakinggan ko yung ibang tao kung anong sasabihin nila. During my network journey in Cebu, at first, imagine niyo, sa Palawan, sanay ko ako na may kotse na kami. Sanay ako na isang tawag ko lang sa papa ko, hatid niya ako somewhere. Nagkaroon din ako ng sarili kong sasakyan sa Palawan. But, nung nasa Cebu na ho ako, I experienced na maghabal-habal. I experienced na pupunta ka ng isang palengke, mamimili ka. Sabi ko lahat ng ito, ino-offer na sa bahay. Tapos biglang, boom, suddenly magsisibu ka, magiging independent ka. And I'm very grateful sa ganung decision na ginawa ko sa buhay ko. Kasi inalis ko yung pagiging dependent ko sa ibang tao. Maaga ko kong inown yung life na meron ako right now. Maaga kong inisip na I need to take ownership sa buhay na meron ako. Kaya at that time, nagsibu ako. Sige, wala na tong atrasan. Dahil sa pandemic na, ginawa ko, sinundan yung pattern ng network, sinundan si Empress, kung ano yung nakikita niyang vision para sa amin. Ginawa ko yun. And I experienced to earn so much, as in sobra-sobra. And dumating na po yung point na kaya kong, parang kakabili ko lang ng sasakyan, kaya ko ulit, trip ko naman bumili ng motor, bumili ako ng motor. Grabe yung blessing na binigay. But along the way, dapat pala nag-grow ka din. Hindi lang finances mo, but you as a person, dapat pala nag-grow ka din. And hindi lang siya one-time growth, pero along the way, grow. I earned so much during my network here in Cebu, first few years. And ito na ho yung moment na out of control ako. Because money, I believe that money will magnify kung sino ka. So from someone na hindi naman ako humahawak ng gano'ng kalaking pera, kumita ho ako ng malaki sa network. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Paano ko? Magpupurso pa ba ako? Tutuloy-tuloy ko pa ba to? Lumaki yung parang hindi ko nailagay sa tama yung aking finances at that time. Imbis na sa puso, pero nailagay ko siya sa ulo. So that's the turning point in my network career na parang, anong gagawin ko? I earned so much, but I am empty during those times. Sabi ko, hindi ko maintindihan yung tao. Pati ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko. So success pala, hindi lang siya basta sa pera. Pero sa personality mo rin, perspective mo sa buhay, sa growth mo rin sa sarili mo. Not just the money, because it's just a piece of paper. Until dumating yung point na hindi ko na naiintindihan yung mentor ko. Naging pasaway ako. No, kasi pili ko, I have everything eh. I am young. Sabi ko, I am beautiful. I have money. Sabi ko, tapos, wala akong napapakinggan at that time.
I'm very, very grateful dahil napaka-passionate ng mentor natin. Sobrang passionate ni Empress. Eto na, dito niya sa akin tinuro, tsinagaan niya talaga ako. Kahit hindi ko na pinaniwalaan kung ano yung mga sinasabi niya. Pero nung dumating na ako sa down moment ko na hindi ko na alam, hindi ko na kilala yung sarili ko, inexplain niya pa rin sa akin. Pinaintindi niya pa rin sa akin. Kung ano yung meaning ng purpose, kung ano yung meaning na kaya ko pala ginagawa ang isang bagay, hindi lang basta sa material things. Kasi naglalaho din yan eh. Pero para pala sa long term, success para sa personality ko at that time. Sabi niya sa akin, if you love yourself, you will choose to give love sa ibang tao at sa sarili mo. Hindi lang so much full of yourself, pero matuto ka magbigay ng love sa ibang tao. Yun yung naging turning point ng life ko kung bakit ako nagtuloy sa network, another wave of years, another beautiful learnings. Sabi ko nga hindi naging madali kung nasaan man ako ngayon, but buti na lang I choose to grow in life every day. Kasi kung hindi, wala na ako, hanggang dun lang yun, hanggang kwento na lang ba. Pero grateful ako dahil, sobrang grateful ko dahil patient ni Empress, ipaintindi sa akin. Dahil sa ganitong community, hindi lang pera yung ipapakita sa'yo, pero yung pagkatao mo, aayusin talaga. I-deserve mo yung pera na yan, paano mo aalagaan na yan. Because, ito yung mga service na nabigay mo, ito yung heart mo para makapag-inspire ng maraming tao. Hindi lang siya pang sarili, pero ano yung inspirasyon na mabibigay mo sa mundo. Kaya thankful ako. Thank you so much, Empress, for this opportunity na ma-experience ko to. After that, the rest, mas naging magaang. Iba na yung naging pananaw ko sa buhay. Hindi lang basta material, pero pati spiritual, pati growth ng isang tao, growth ko, mas nagigigil ako mag-grow. Sabi ko ngayon, it makes sense. Tinuruan ako ng humility, tinuruan ako ng mentor, tinuruan ako ng situation, mas maging matibay pa. And I'm very grateful for that kasi wala ako ngayon sa harapan ninyo kung hindi ko rin pinagdaanan yun. And as a mother right now, I could tell na I am ready. Pinag-pray ko na magkaroon ng baby, yes, but dumating ang aking anak earlier nang ina-expect ko. I thought na hindi pa ako ready at that time. But na-realize ko, I am ready. Because of the experiences na naturo sa akin at lessons na naturo ko, ready akong ipasa sa anak ko. Kaya buti na lang naayos na Empress ang isang Eunice. Kasi it will go on. It goes on. Tuloy-tuloy, mapapasa mo siya sa mga taong nakakakilala sa'yo, sa mga magiging anak mo. Kaya choose to grow every day sa mga taong makakapanood neto, na mag-grow ka everyday kasi malaki impact mo sa mga kasamahan mo at sa magiging future na anak mo, or kung may anak ka man ngayon, napakalaking role model mo. Kaya everyday, pinagpapasalamat ko yan dahil yan yung naging journey ko. I am here right now para i-share sa inyo at ma-cherish nyo din, man-learn ninyo kung ano yung pinagdaanan ko. And that has been the inspiring story of transformation of Carmina Eunice Tacuboy, na isang batang very careful sa kanyang paglaki at talagang ayaw magkamali, ay na-transform ang buhay at naging successful. And to everyone who will dream, pag sinabing pangarap,
dapat nilalakihan yan. Dapat pag pangarap, pinaniniwalaan. Dapat pag sinabing pangarap, talagang ginagawa mo yung best mo para matupad. Because ibinibigay lang naman yan dahil deserve mo. And make sure to make yourself so ready and deserving for all the blessings na parating sa buhay mo. And always remember na pag ikaw ay gumanda ang buhay, sobrang dami mo ring matutulungan na tao, community, and not only with your finances, but because of the story of your inspiration that I know, just like Eunice, sobrang dami niyang na-inspire na young women, dami niyang na-inspire na mga umalis din sa comfort zone nila and ginawa yung negosyo, talagang tinawid yung lahat ng challenges. Always remember, you go and be successful in life, not just because of you, but because of the impact that you will create in this world. Kaya kung nag-iisip ka, isa-set aside ko ba yung comfortability ko for this growth? The answer is yes. Kasi life needs to be felt, experienced, and grown.